kay Attorney Claire Castro at kay PBBM. Di ba? Kanina mga kababayan, ang sabi ni Sara sa kanyang statement, Tita Sepsi Hilo po, doon sa The Hague, Netherlands, sa Free Duterte Rally sa The Hague. Sabi niya, ipunin po natin lahat ng baha. Tapos, i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom po siya ang Presidenteng Bongbong Marcos para inumin po niya. Ngayon mga kababayan, sinagot po ito ng Malacanang. Ito po ang sagot ng Malacanang sa People's Tonight. Alam niyo ang sagot ni Yossi Claire? Nakakapagtaka po talaga. Na wala po yatang kaalam-alam ang Vice President patungkol po sa rainwater collection system. Diba? Alam niyo mga kababayan, kung naalala ninyo, noong panahon na kasagsagan ng baha, ang sabi kasi ni PBBM sa kanyang talumpati, instead na magbaha, ipunin natin ang tubig para sa tagtuyot. Hindi po doon nangangahulugan na tayong nasa Maynila, kapag binaha, ipunin natin ang baha para sa tagtuyot. Yun po ay para lamang sa mga particular area katulad sa mga magsasaka. Kasi lalo na sa mga kababayan natin na mga magsasaka or mga farmers, hindi habang buhay, may irigasyon sila at palaging may supply na tubig. Mga kababayan. Lagi po yang problema, lalong-lalo na sa mga magsasaka, ang tagtuyot. Kaya habang may tubig, habang may bagyo, may baha, kung pwede tayong mag-ipon ng tubig, ipunin natin. Yun ang gustong sabihin ni PBBM. Ma'am Sulita Estrada, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much. Pero alam nyo ang pagkaintindi ni Sara at ng mga bobong DDS? Sir Melvin Garcia, may galab shoutout po. Sabi ni Sara, kayo mga putang ina yung DDS, mga bobo kayo. Mag-ipon daw kayo ng tubig baha. Ipa-deliver nyo sa Malacanang, ipainom nyo sa kanya. Nakakapagtaka lang daw po, sabi ni Yossi Claire Castro, na walang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol sa rainwater collection system. Alam nyo ba mga kababayan, lalong-lalo na sa mga magsasaka, malaki po na tulong sa ating mga magsasaka ang patubig. Kaya kung tayo man ay salat sa tubig, hindi naman po natin dinadasal magbaha. So habang may maipon ay ipunin. Habang may maiimbak ay imbakin. 'Di ba? Alam niyo ang hirap kasi nito ni Sara. Alam mo literal talaga na siya ang leader ng DDS eh. Kasi pareho-pareho silang bobo. Bakit? Hindi porkit sinabi ni PBBM doon na ipunin, instead na magbaha ay ipunin na ang baha. Hindi naman sinabi ni PBBM na buong baha ipunin mo. Sino ba namang tanga mag-ipon ng baha? Tingnan natin kung makalalabas pa kayo. Yeah? Para lang po yun sa mga tao na nangangailangan ng tubig, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Di ba? Choy Roby, hello po. And kay Luisito Rosales, hello po. Di ba tignan ninyo mga kababayan? Yung mga ganyang komento ni Sara, kabubuhan yan. Alam niyo ang sabi? Biniltahan ni Presidential Communication Yossi Claire Castro si Vice President Sara Duterte sa pagbibiro nito na dapat ipunin ang lahat ng baha sa Pilipinas at ipa-deliver sa Malacanang para ipainom kay President Bongbong Marcos Jr. Kinutya niya ang suhestyon na ito sa Pangulo upang ipunin ang tubig ulan marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Meron po kasing batas mga kababayan na tinatawag natin na rainwater collection system. Diba? Ito po mga kababayan. Batas na ito sinabi ni Yossi Claire Castro sa press briefing ngayong Miyerkules, Hunyo 23. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po na mayroon tayong Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol dito sa rainwater collection system. Mayroon
na po itong batas, Republic Act 6716. Ito po ay ang noong March 17, 1989, an act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of spring and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines, sabi ni Castro. Kaya tignan ninyo, meron palang batas dito na nakalagay, Republic Act 6716, na providing, an act providing for the construction of water wheels, yung mga mga balloon, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wheels in all barangays in the Philippines, sabi ni Yusek Claire Castro. Hulyo 18, uminom ang Pangulo ng tubig mula sa Family Water Filtration Kit ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ng National Resource Operation Center. Ipinakita na maaaring magamit ang nasabing filter sa mga lugar na may limitadong akses sa malinis na tubig sa panahon ng kalamidad. Lalong-lalo na sa probinsya, mga kababayan. Naalala ninyo na kami nga sa amin sa probinsya, ang bahay namin is kubo, ang bubong namin nipa. Di ba? Na kapag umulan, di ba nilalagyan natin ng alulod na kawayan? Ngayon, kapag umulan ng malakas, kung meron ka mga balde, mga galon, ipunin mo yung tubig ulan. Kasi pwede mo yung pang sabaw sa sinaing, pwede mong panghugas sa puwet, pwede mong panghugas plato. Kasi bakit? Malayo, kahit sa amin, malayo po ang balon sa amin na igiban. Lalong-lalo na sa bundok kami nakatira, magbubumba-bumba ka pa sa baba, aakyat ka, magbibitbit ka. Alam mo yung mga galon ng toyo, yung mantika, yung mga silver swan, na galon? Yan ang mga binibitbit namin. Minsan yung galon pa nga ng yung galon ng, yung itim, minsan may blue pa, na ang konti lang ng hawakan. Minsan yung timba, yung lagayan ng tawag dito, timba ng pintura. Yan ang ginagamit namin mag-igib ng tubig. Hindi ba alam ni Sarah yan? Palibhasa kasi lumaki siyang puro pagnanakaw ng tatay niya ang ginakain niya Di ba? Hindi ba alam ni Sarah yan? Nag-iimbak kami ng tubig dati, lalong-lalo pag nasa bukid kami. Alam niyo yung kawayan? Makuha ka ng kahoy na nakaganyan. Itusok mo yan, tapos kuha ka na medyo mababa, itusok mo, lagyan mo ng alulod na kawayan. Yung kawayan, tanggalin mo yung buko niya sa kada gitna. May mga buko-buko yan Tanggalin mo yun, taksipin mo yun. Pag nasahod na yan, gawin mong alulod, doon yan, punuin mo yung banga. Minsan pa nga, alam niyo yung malaking gulong ng sasakyan na tinatahi yung ilalim? Ginagawa naming parang banga, yung gulong, yung luma na gulong na malaki, yung gulong ng bulldozer. Ganyan ginawa naming tubigan. Alam niyo ang ginawa ng lolo ko nun? Maglagay ka dyan ng tela ng payong. Yung tela ng payong, talian mo goma yan. Doon mo padaluyin yung tubig mula sa alulod galing sa ulan. Tapos, para yung mga dahon-dahon, yung mga ng nipahat, hindi na didiretso sa tubig. At bagkus doon sa hinarang mong tela ng payong, hindi makapasok, hindi makapasok ang lamok, hindi niya maitlugan yung loob. At hindi malagyan ng dumi. Kasi kahit may lumot yon, malamig ang tubig. Di ba? Tita Sepsi, dami mong pinagdaanan, Kent. Ngayon, pinagpala ka na. Sabi ni Tita Sepsi. Napagdaanan ko yan, Diyos mio marimar. At naranasan namin sa probinsya na kapag walang ulan, walang tubig, yung mga kalabaw namin kawawa, naliligo lang sa putik. Minsan yung putik, tumitigas na nga sa likod ng kalabaw. Minsan nga, nabubuysit ako. Pag inutusan ako ng lolo ko, kunin mo yung kalabaw, yung buntot ng kalabaw, gumagano na, pek! Kada pitik nun may putik, nabubuysit ako. Wala pupunta sa mukha, wala pupunta sa damit. Kasi walang tubig. Ang layo ng balon. Hindi mo alam yan, Sarah. Palibhasa kasi lumaki ka lang dyan sa Matina, Davao City. Na likod ng bahay nyo, may golf course na may mansion Palibhasa kasi puro subdivision ang tinirhan ninyo. Kaya hindi alam ni Sarah yan. Abogado ba talaga si Sarah? Ito ang sabi ni Yusek Claire Castro na ito po ay ginawang batas noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wheels, rainwater collectors, development of spring and rehabilitation of existing water wheels in all barangays in the Philippines.
Hulyo 17 ito. Sa isang interview mula sa Dahig nitong Lunes, ng Hulyo 21, natanong si BP Sara patungkol sa mungkahi ni Presidente na mag-ipon ng baha para magamit itong muli kapag pakinabangan sa paraan. Ipunin lahat, tapos i-deliver nyo sa Malacanang, di ba? Ganyan kabobo si Sara. Tapos mga DDS, ganyan ang gawin ninyo. Palibasa kasi si Sara, instead na ang gawin niya bilang Vice President kapag wala siyang duty, magbasa siya ng mga libro na para pakinabangan. Kasi di ba gusto niya maging presidente? Tignan niyo si PBBM, kapag walang duty yan, nagbabasa ng mga libro yan. Alam niyo ba yung binabasa ni PBBM na libro? Ako proud ako dito kay PBBM. Bakit? Isa siya sa sumusulong na anti sa mga illegal logging kasi alam niya ang epekto ng global warming. Tandaan ninyo mga kababayan, nung unang panahon, ako naabutan ko yan na, kapag nasa probinsya ka, pagising mo sa umaga, may gabon pa. Yung fog. Alam mo yung nagpa-fog? Yung puti. Di ba? Yung parang fog siya na parang usok. Pag gising mo sa umaga, mga alas 4, alas 5, wala kang makikita pag i-flashlight mo kasi puro fog. Ngayon, pagising mo sa umaga, wala ka na makitang fog. Bakit? Nag-iba na kasi ang sistema ng ating bansa dahil sa global warming. Bakit? Ano bang nagko-cause dyan na bakit humihina ang immune system ng ating bansa? Kasi dahil yan sa mga sinusunog na plastic, yung pagbabago ng kalikasan, yan ang tinatawag na global warming. Ang ozone layer kasi natin, medyo malaki na yung butas. Kumbaga, sa mata ng matanda yan, habang nagkaedad na, palabo na ang paningin. Diba? Dati, nakaka-experience ka pa ng gabon, nakaka-experience ka pa ng fog. Pero ngayon, hindi mo na ma-experience. Ang ma-experience sa Maynila, putang ina. Ingay ng kapitbahay, iyak ng bata, away ng kapitbahay, chismisan sa kanto, at usok ng sasakyan na tinatawag nating air pollution. Diba? Hindi alam. Tanungin nyo kung anong ibig sabihin ng air pollution. Hindi alam ni Sara yan. Hindi alam ni Sara yan. Ang alam lang niya, putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez. Ganon yun, Tita Sepsi. Makikita mo smog na air pollution na. Di ba, Ma'am Arlene? Dati pag nasa probinsya ka, Diyos ko, tumutulong pa ako sa lolo ko, magano ng palay, maggarab. Ito, sugat sa garab, nagagarab ako ng palay noon, hindi ako nagsisinungaling. Kumakain pa nga ako ng alam mo yung palakang bukid. Nanghuli kami paggabi, may flashlight ako. Yung flashlight namin, yung 3 baterya na Eveready, yung ganyan kahahaba na battery. Sinasuksok ko yun. Tapos yung flashlight namin, yung stainless na mahaba, sobrang haba na hawakan, ganito kalaki. Hinihila, tapos iniikot yung leeg. Pwede mong palakihin yung ilaw, pwede mong pahabain yung ilaw. Tapos ipa-flashlight mo yan. Hinampas ng lolo ko yung ulo ng paluwa ng niyog or kawayan. Paghampas mo sa palaka, pak! Ganyan. Tapos babaliin mo yung hita ng palaka. Kasi pag hindi mo binali yon, tatalon-talon yan. Na-experience ko yan. Nanguha pa kami ng alam niyo yung kohol? Ay, nako. Yung kohol, mahilig ako manguha niyan kasi peste sa palayan yan. Tapos, sasahugan mo ng pako. Di ba yung pako, yung fern? Nguha ko niyan. Nako, si Sara hindi naranasan yan. Bakit? Sa subdivision siya nakatira. Hindi nga kumakain ng pako yan eh. Di ba? Naranasan ko yan. Sinong nakasama sa lolo ninyo mamuhag ng pukyutan? Ako nakasama ko niyan. Nag-dive din kami sa tubig, sa ilog. Bakit? Ang pukyutan hinabol kami. Kapag namuhag ka daw, kohol, ping ang itlog, tapos nasa puno ng palay. Tapos kinakain pa unti-unti yung palay. Nako, namuhag kami dati ng lolo ko. Bawal mag-ingay. Ako ang daldal-daldal ko. Nagliparan ang pukyutan, takbuhan! Sinong nakasama na ng ngayam? Ang tawag kasi sa Bisaya ng ngayam, yan yung nangaso. Gabing-gabi, minsan makakuha kami sawa. Diba? Sawa ang nakukuha namin. Minsan nakakuha pa kami ng yung maral, yung milo, yung ibig sabihin yung wild cat, wild dog, yung fox. Yung leopard. Marami sa amin yan. Si Sara hindi naranasan yan. Bakit? Ang hinahunting nila dati, yung mga
mga Chinese na gumagawa ng droga. Yan yung hinahunting nila. Nangangaso kami. Ilang taon ka na ba? Nako, Ma'am Regina Garcia, kung ako lang tanungin sa edad, pinanganak ako panahon pa ng Hapon. Kasabayan ko yan si Felix Manalo na itinatag namin yung INC. Naranasan ko yan. Diyos mio, Marimar. Ako pa ba? Maliit pa lang ako, nasa bayag pa lang ako ng tatay ko, nangaso na sila. Kumakain ako niyan, Diyos ko. Akyat kami sa bundok dati, nag-aaral ako elementary, marinig mo, pak, 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 tumba mga kawayan. Yung pala, gera na ng Capgo versus MILF. Diba? Ranasan ko yan. Ako, hindi nyo naranasan yung MILF. Abu Sayyaf, yung Jamaah Islamiyah dati. Ranasan ko yan, Sambuanga kami, puta niya, pak, 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 pak. Tapos makikita mo, may lumipad na, alam mo yung parang puso ng saging na pinapatong sa balikat. Shub! Gumaganon, tumba yung puno ng niyog, gapang kami sa putikan. Ramdam namin yan, sanay kami sa mga ganyan. Si Sarah, hindi naranasan yan. Bakit? Nasa loob lang siya ng Davao City sa subdivision. Hindi na naranasan yan, kaya walang alam. Sabi ni PBBM, instead na magbaha, mag-ipon ng tubig, para pagdating ng tagtuyot, magagamit nyo yan. Advice ni Sarah, mga putang inang bobong DDS, ipunin nyo lahat ng baha, ipa-deliver nyo sa Malacanang, ipainom mo kay BBM. Ganyan sila katanga. Ganyan ba gusto nyo maging presidente? Walang alam? Kaya sabi ko sa inyo, much better na kumuha kayo ng presidente na alam ang putik. Mahirap magkaroon ng presidente na takot gumapang sa putik. Bakit? Kapag nakagapang sa putik yan, magkandalit-silitsi ang lahat. Kumuha kayo ng presidente sa 2028, yung kahit putik kayang hawakan. Huwag kayong kumuha ng presidente na hindi nagbabag ng hindi Chanel, Prada, Gucci. Sanay sa yaman yan. Pagbigyan mo ng 1,000 yan, hindi pera sa kanila yan. Barya lang yan. Yang mga mayayaman, kapag nagkaroon ng milyon yan, ang 100,000 sa kanila, 1,000 na lang para sa atin yan. Yung 1,000 natin, 100,000 sa kanila. Kapag nakapag-billion yan, yung 1 million, 1,000 lang yan sa kanila. Kaya kumuha kayo na magiging Pangulo ng Pilipinas na kahit nasa dahon ng saging kumakain, kahit takip ng kaldero, pwede gawing plato. Si Sara gawin yung presidente, putang ina. Mag-migrate kayo. Di ba? Yan ang hirap mga kababayan. Tandaan niyo yung bobo nga, hindi niya alam kung ano English. Di ba? Tignan mo si Leni Robredo. Baha hanggang dibdib, walang pake. Basta nakatulong sa tao, ganyan. Hindi katulad kay Sarah, pag nagbaha, saan? Nasa helicopter. Ando, nanood ng concert. Di ba? Yan ang anuhin ninyo, mga kababayan. Yan ang anuhin. Ako, actually, para sa akin, hindi naman ako magkapag-desisyon, kaya hindi lang naman ako ang tao sa Pilipinas. Ang piliin nyo, maging presidente sa Pilipinas, yung laging handa. Yung nagsundalo ka, nagpulis ka na, nagdoktor ka na, nag-abogado ka na, yung gumapang ka sa putik, di ba? Yung kahit nakapaa ka, yung sanay ba, yung naranasan ng normal na tao, kailangan naranasan niya rin kasi mahirap. Si Sarah, tingnan nyo, pag nagbiyahe yan, may private na sasakyan yan. Kapag naka-armor car yan. Si Leni Robredo, tignan nyo, naka-commute. Kahit may pera naman. Yan ang isipin. Hindi ko naman kayo pinilit na si Leni Robredo, ang iboto ninyo, in-example ko lang. Di ba? So yun ang tandaan ninyo, mga kababayan. Mahirap kasi yung kumuha tayo ng presidente na pagdating sa kalamidad, halimbawa ngayon, dalhin tayo sa isang isla, ang presidente si Sarah. Anong gagawin mo o paraan para makakain ka? Isla yan ha. Presidente natin si Sarah. Siya ang pinuno.
Anong gagawin niya para makakuha ng isda kung wala kang kagamitan? Tanungin niyo si Sarah niyan isang beses. Di ba? Sabi ni Malot, Kent, naka-encounter ka ba ng aswang sa probinsya? Ay, totoo yan! Yung aswang sa amin, sa probinsya, marami kasing klase. May wakwak, may tiktik, may aswang, may sigbin. Sa amin, ang wakwak, meron niyang oras. Sa amin pa lang, alas 6, alas 7, alas 8, may wakwak na. Diba? Kapag ang boses niyan malakas, nasa malayo yan. Kapag ang boses niyan mahina, nasa malapit mo yan. Tapos hindi mo yan siya makikita, tumuwad ka, makikita mo yan. Pero wag kang tumuwad na nandyan siya, baka sipain ka, magugulong-gulong ka pa. Totoo yan, mga kababayan. Ang wakwak kasi, hindi yan nang wawakwak sa kanyang sariling barangay. Nang wawakwak yan sa ibang barangay. Tingnan mo si Sarah. Hindi siya nagkalat sa Pilipinas, nandun siya nagkalat sa Dahig. Nangakala niya, pakinggan siya doon. Yeah. Englishin, ngayong rally niyo dyan sa Dahig, Englishin ninyo. Kasi English ang mga Dutch national. Hindi nila maintindihan yun. Sabi mo, putang ina, pakawalan yan. Hindi maintindihan ng mga Dutch yan. Huwag kayong magkalat dyan. Umuwi kayo ng Pilipinas. Kung mag-rally kayo, Tagalog lang din naman ang isigaw ninyo. Mag-English kayo. Tanga. Hindi tingnan mo, kakalat kayo ng kabubuhan dyan sa Dahig. Sasabihin mo, bitawan mo na si Duterte kay may sarili kaming bansa. Sinong makikinig sa'yo dyan? Putang ina ka. That's yung mga tao dyan, English, yung mga British accent yan. Mag-British accent ka din. Bring him back to the Philippines and our country has own rules. Ganun ka dapat dun, putang ina mo. Hindi magtatagalog ka dyan, tapos yung diction mo Bisaya, tang ina, nagpagod ka lang. Di ba? Diyos mio, Marimar. Paano ka ba naman pakinggan ng ICC kung nagtatagalog ka, tapos yung diction mo Bisaya pa? Ano, ICC pa mag-adjust? Di ba? ICC pa yung mag-adjust eh. So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon, hindi ko na masyadong habaan. Kapag mag-rally kayo, nasa